Tayo po'y magbasa muli ng salita ng Diyos. Sabi po sa Marcos, chapter 5, verse 21. Si Jesus ay sumakay sa bangka at bumalik sa kabilang ibayo. Nasa baybayin pa lamang siya ng lawa ay dinumog na siya ng napakaraming tao. Naroon din ang isang tagapamahala ng sinagoga na ang pangalan ay Jairo. Pagkakita kay Jesus, siya'y lumuhod sa paanan nito. At nang mag-awa, nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita. Maawa po kayo, sumama po kayo sa akin, at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus, ngunit sumunod din sa kanya ang napakaraming tao, kaya't halos maipit na siya. Kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Hirap na siya sa sakit na iyon at marami ng doktor ang sumusuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumalala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito. Sapagkat iniisip niya, mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Agad niyang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't umaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa akin? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid nyo. Bakit pa ninyo tinatanong kung sino ang humipo sa ganun? Subalit, lumingon-lingon si Jesus upang tignan kung sino ang humipo sa gawin niya. Palibhasa'y alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa, at pinagtapat ang buong katotohanan. Subalit, sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling. Mga kapatid, pinamagatan po natin ang mensahe ngayong umaga na huwag kang mawawalan ng pag-asa. Mayroong Diyos na magpapala sa iyo. Ulitin mo natin, huwag mawawalan ng pag-asa, mayroong Diyos na magpapala sa iyo. Sabi mo sa akin mo, pagpapalain ka ng Diyos. Yan, diba? Alam niyo mga kapatid, noong panahon na ang Panginoong Hesus ay narito sa lupa, no? Nanagaan yung tao siya. Diba? Nasaan yung tao ang ating Panginoon? Naglalakbay siya sa iba't ibang lugar upang mangaral, magdala ng mga himala at ng pagpapala mula sa kanyang amang nasa langit. Kapag nabalitaan kasi ng mga tao yun, mga kapatid, pinupuntahan siya kung nasaan siya, dinudumog siya ng mga tao at humihingi ng kagalingan. Gusto nila mapagaling sila sa kanilang mga sakit, sa mga problema nila. Diba, sinasangkunin nila kahit yung kanilang buhay. Amen. Mga kapatid, dito, makikita natin, no, na si Jesus po, siya yung pinaniniwalaan ng mga tao. Amen. Pinaniniwalaan siya kasi nagsasabi siya ng katotohanan. Nagsasabi siya ng kagalingan at kalakasan sa bawat tao na kanya nakakasalamuha. Kaya nga mga kapatid, kapag nabalitaan ng mga tao, diba, nandito si Jesus. Diba, nandun si Jesus. Naging sikat siya noon sa Juda. Naging sikat siya sa Israel, mga kapatid. Kaya pinupuntahan siya ng mga Hudyo. Kaya makikita natin dito, mga kapatid, no, na yung mga tao, kapag narinig nila kung nasa si Jesus, sinisikap nila, di ba? Na makapunta doon, at ang ating Panginoon din naman, di ba? Sinisikap din na makalibot sa iba't ibang bahagi ng lugar kung saan siya dadalhin ng kanyang Ama. Kaya nga mga kapatid, no,
tayo po ng mga lingkod, di ba, ng Panginoon na nakakilala sa Kanya, ay kumbaga, nakikita natin na tayo po lahat no, dapat kumilos. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, dapat kang kumilos. May stroke ka po, di ka gumalaw. Amen? Tayo po ay dapat kumilos at magdala ng kaluluwa sa Panginoon. Amen? Kasi bakit? Kung si Jesus Christ noong panahon niya, pinupuntahan niya, di ba? Kahit mahirap, kahit pagod, di ba? Gagawin nila, naglalakad sila, amen, makarating lang sa mga lugar na kung saan mangangaral sila ng salita ng Diyos. Kaya nga naman, lagi natin sinisikap mga kapatid no, na makarating kung saan mga lugar tayo ipadala ng Panginoon. Amen? Kasi yun yung nais ni Lord eh. Lalo na sa amin ng mga nangangaral ng kanyang salita. Lalo na sa inyo na nakakarinig ng kanyang mga salita, mga kapatid. Sikapin natin na makapagdala tayo ng kaluluwa sa Kanya. Sikapin natin na makalibot tayo sa iba't ibang lugar. Sabi nga ng ating kapatid na kanina, no? Sikapin natin na ibahagi natin yung salita ng Diyos. Unahin na natin yung pamilya natin. Amen po ba? Kasi mga kapatid, kung ipahihintulot ng Diyos, magagawa natin. Amen po ba? Sabihin mo nga, magagawa natin. May kanta nga, di ba? Magagawa natin ang lahat ng bagay, ang lahat ng bagay sa mundo. Yung isang bagay, hindi magagawa. Hindi magagawa, palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen? Hindi ko magagawa mag-isa to, kapatid. Amen? Kailangan ko kayo. Amen mo ba? Kailangan nating magkaisa, kailangan nating magsama-sama. Dahil ang gawain ng Panginoon, kailangan magawa ng hindi lang iisa. Hindi lang si pastor, hindi lang si brother, hindi lang si Sister Shelo, hindi lang si Sister Edlin, hindi lang si Sister Edlina, hindi lang si Brother Willie, hindi lang si Brother Eugene, kundi tayong lahat na tinawag ng Diyos ay magpagamit tayo sa Kanya. Palakpakan natin Diyos. Alam niyo mga kapatid, nakaka-inspired nyo sa tuwing naaalala ko. Kahit nakakapagod, kahit napakalayo, linggo-linggo, ang daming buhay na nababago sa Panginoon. Naniniwala ba kayo? Mo ba? Sabi ng mga dati na traditional Christians kung tawagin, yung mga matatanda na sa iglesia at malalalim sa salita ng Diyos. Ang gusto nila, bago ka umatin ng church, bago ka umatin ng service, maayos ka na. Titignan na nila yung pananamit mo, titignan na nila yung itsura mo, kukurutin na yung singit mo kapag napakaikli ng palda mo. Naalala niyo ba yan mga kapatid? Pero alam niyo, habang tumatagal yung panahon, no, nag-iiba lahat. Amen? Kasi habang tumatanda tayo, at habang tumatagal tayo sa ministry, si Lord yung nagtuturo sa atin para baguhin yung buhay. Amen? Alam niyo mga kapatid, dati, atin ka lang, diba? Kailangan, okay na okay ka. Ngayon, kahit hindi ka okay, pwede ka umatin. Ngayon mo ba? Alam niyo kung bakit kapatid? Merong tao dito na kasama ninyo na napakatagal na panahon na may isang adik. Adik sa inom, adik sa sugal, adik sa kung saan-saan. Pero dahil sa tagal ng panahon na nakakarinig siya ng salita ng Diyos, hindi si pastor yung nagbago sa kanya. Amen? Kundi yung Holy Spirit. Amen po ba? Kasi yung Holy Spirit, naniniwala ako, kikilos siya sa ating lahat para ituwid tayo, para baguhin tayo. Hindi kailangan linggo-linggo pagalitan kita. Hindi kailangan linggo-linggo pagsabihan kita. Hindi kailangan linggo-linggo paalalahanan kita. Sapat na nakilala mo ang Diyos at babaguhin ka niya ng pusa sa sarili mo. Kaya po ba? Palakpakan natin ang ating Diyos. Kaya nga mga kapatid, no, tapat siya at tunay
di ba, sa lahat ng nananampalataya sa Kanya. Tignan niyo po yung kwento ni Jairo, mga kapatid, no? Dito sa kwento ni Jairo, mga kapatid, nagmakaawa siya kay Jesus para sa kanyang anak na dalaga na may malubhang sakit. Kaya nakita ni Jesus na itong tao ito, tapat ito nananampalataya sa akin. Kasi alam niya na kaya kong pagalingin ang kanyang anak. Kaya nung oras na yun, mga kapatid, sumama ang ating Panginoong Jesus. Diba? Tanungin ko kayo, sino sa inyo yung lumalapit lagi kay Lord? Nasa kamay. Sino sa inyo yung laging, kapag may sakit siya, si Jesus kagad ang naiisip niya lapitan. Taas ang kamay. Pero, mga kapatid, pansinin natin, no? Kapag madalas, di ba, nagkakasakit tayo, nakikita kagad natin sa isang tao. Pupunta kagad yan sa ospital. Amen? Pupunta kagad yan sa doktor. Amen po ba? Minsan nakakalimutan na natin na dapat pinupuntahan muna natin ang ating Panginoon. Amen? Kasi, tignan nyo mga kapatid, alam nyo ba kapag sinabi ng doktor, huwag kang kakain ng karne. Di ba hindi ka kumakain ng karne? Amen po ba? Pag sinabi ni Doc, huwag kang iinom ng alak, masama yun. Diba? Di ba hindi ka umiinom? Amen po ba? Pag sinabi ni Doc, 3 times a day yung gamot mo, huwag kang liliban, huwag mo makakalimutan. Di ba galit na galit ka kapag nakalimutan mo? Galit na galit ka sa asawa mo pag hindi nakabili? Galit na galit ka sa anak mo pag hindi pinaalala sa'yo? Bakit? Kasi sabi ni Doc huwag mong kalilimutan. Ayan mo ba? Pero pansinin niyo kapatid, bakit pag sinabi ni Lord na bawal, ayaw natin sunod? Ayan mo ba? Bakit pag si Lord na, di ba? Okay lang. Sabi mo nga sa katabi mo, sabi ni Lord, bawal magalit. Diba? Sabi ni Lord, bawal magtampo. Sabi ni Lord, bawal magsinungaling. Huwag yun ang hanapin kung sino. Sabi ni Lord, bawal maglasing. Diba? Ba't nakatingin kayo sa amin? Sabi ni Lord, bawal ang matakaw. Sabi mo nga, sabi ni Lord, bawal ang matakaw. Tignan niyo yung asawa ko, lumayo na. Hindi na tumitingin sa akin. Yan. Anong sabi sa kawikaan? Mga kapatid, makinig ka, anak ko. Maging matalino ka at lagi mong iisipin kung paano mamuhay ng tama. Ready na ba kayo? Huwag kang sumama sa... Hindi ko nga, huwag kang sumama sa... At mga sobrang lakas... Sabi mo, aray ko. Hindi pa tapos yan. Sabi sa verse 21, ang mga lasinggero at matatakaw, sigurado maghihirap. Kung kain tulog lang sila, basahan ang isusuot ko. Amen? Totoo ba to? Kawikaan to mga kapatid, di ba? Salita ng Diyos to. Karunungan ng Diyos na nagsasalita. Di ba? Hindi pa natin na-experience, pero nakikita natin ngayon, nakasulat na 2,000 years ago. Totoo bang nangyayari? Amen. Kapag naging lasinggero ka at matakaw ka, darating yung panahon, basahan ang idadamit sa'yo. Bakit? Ano ba ang basahan, mga kapatid? Di ba yung basahan, gamit na, pangit na, makikita mo yung katawan mo, gamit na, parang pagod na, parang upos na. Amen? Kasi bakit? Inabuso mo yung katawan mo. At kaya basahan, kapatid, hindi ba nauubos ang pera mo sa gamot? Hindi ba nauubos ang pera mo sa pagpapa-hospital? Kasi bakit? Inabuso mo yung katawan mo. Amen?
Hindi ba bakit may sakit ka ngayon? Hindi ba bakit mataas ang kolesterol mo? Hindi ba bakit mayroon kang mga sakit karamdaman? Di ba? May diabetes ka, may cholesterol ka, may kidney disease ka. Di ba? Tama yung sinasabi ng kasulatan, mga kapatid eh. Di ba? May tinamaan, di ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Kasi mga kapatid, ang hirap sa atin, ayaw natin maniwala kay Lord. Pero naniniwala tayo sa Lord. Amen? Nakita ni Jairo na si Jesus, kaya niyang pagalingin ang aking anak. Naniwala kagad siya. Amen? Kahit first time niya, di ba, na makasalamuha si Jesus, naniwala at nagtiwala siya. Yung babaeng dinudugo, mga kapatid, anong nangyari sa kanya, di ba? Hinawakan niya, amen? Sabi rito, sa Marcos chapter 5 verse 26, hirap na hirap siya sa sakit na yon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya, naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot. Di ba? Pero hindi pa rin siya gumaling. Tingnan mo yung sarili mo, kapatid. Di ba, hirap na hirap ka na rin? Ngayon po ba? Hirap na hirap ka na sa buhay mo ngayon. Nag-iisip ka na, bakit ba nangyayari sa buhay ko to? Di ba nag-iisip din natin yun? Amen? Kasi ang dami ng doktor na tumingin sa'yo. Ang dami ng doktor na tumingin sa atin, pero hindi pa rin tayo gumagaling. May sakit pa rin tayo. Ang dami nang nag-advise sa'yo, mga kapatid. Diba? Kung paano mo babaguhin ang buhay mo, pero hindi pa rin nagbabago yung buhay mo. Pabalik-balik ka pa rin dun sa dati mong ginagawa. Alam niyo ba kung bakit, mga kapatid? Ano ba yung ginawa ng babaeng dinudugo? Sabi sa verse 27, nabalitaan niya yung tungkol kay Jesus. Kaya't nakipagsiksikan siya hanggang makalapit siya sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito. Mga kapatid, sabi sa verse 27, nakipagsiksikan siya para makalapit siya kay Jesus. Minsan sa buhay natin, kailangan natin dumaan sa masikip na daan at mahirap na sitwasyon. Amen. Minsan, napakaraming tao na hahadlang sa atin. Napakaraming tao na pipigil sa atin. Napakaraming sitwasyon na pipigilan kang umattend ng church. Amen. Kasi pipigilan ka talaga para hindi ka makalapit kay Lord. Kaya nga, kung ano-ano mga kapatid, di ba? Pinangyayari sa buhay natin, nahahadlangan tayo para makalapit tayo kay Jesus. Kung ano-ano na yung naituturo sa atin, kasi wala tayo sa piling niya. Kahit wala sa Biblia, tinuturo pa rin sa atin ng iba. Ikaw naman, dahil mabilis kang sumunod, mabilis kang makinig, mabilis kang mauto, di ba? Ginagawa mo agad to, tinatanggap mo agad. Dahil dito, imbis na napapalapit tayo kay Lord, mas lalo tayong nakakagawa ng mali sa harapan. Amen po ba? Pero yung babaeng ito, mga kapatid, di ba? Na 12 taon, 12 years na siyang dinudugo, 12 years na siyang may sakit. Mga kapatid, pinilit niyang makalapit kay Jesus Christ. Siksikan, di ba? Kung ikaw babae, makikipagsiksikan ka ba? Di ba hindi? Pero siya pinilit niya, kahit anong hirap, lumapit siya. Ginawa niya yon dahil meron siyang pananampalataya. Amen. Ginawa niya yon para makalapit siya kay Jesus. Kailangan yung pananampalataya na yon. Diba? Meron ka rin katulad ng babaeng ito. Sapagkat, sabi niya, iniisip niya, mahipo ko lang ang kanyang damit. Gagaling na ako. Sabihin mo nga sa sarili mo, gagaling na ako. Sabihin mo sa sarili mo, gagaling na ako. I-declare mo sa oras na ito, magaling ka na. Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Alam niyo kung bakit kapatid? Ang daming hadlang para makarating ka rito ngayong umaga.
Aminin mo sa hindi, alam mo sa sarili mo yun. Pero nakarating ka para makalapit ka sa Panginoon. Eh mo ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, magpapahadlang ka ba? Papahadlang ka ba? Tignan mo yung babaeng dinudugo, mga kapatid. Nagpahadlang ba siya? Diba hindi siya nagpahadlang? Kahit masikip, kahit mahirap, kahit nasaktan siya. Amen. Pinilit niyang makarating sa Panginoon. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, every Sunday, pilitin mo makarating sa Panginoon. Amen. Every Sunday, pilitin mo na mapalapit sa Kanya. Pilitin mo na nasa gawain ka ng Panginoon. Kasi bakit? Every Sunday at every gawain niya, every service niya, sigurado hahadlangan ka ng araw. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Diyos. Amen. Napakabuti ng Diyos. Amen. Kailangan natin totoong makalapit at madama natin ang Panginoon, mga kapatid. Kasi sa kabila ng lahat ng hirap ng ito, alam natin, naniniwala tayo at nananampalataya tayo na meron tayong kagalingan na matatamo pagkatapos ng lahat. Pagkatapos ng lahat ng hirap, diba? Pagkatapos ng lahat na nangyayari sa atin, lumapit tayo ng lumapit sa Diyos. Kailangan yung pananampalataya mo sa Panginoon. Diba mga kapatid? Lumago ng lumago. Lumakas ng lumakas. Alam nyo, dahil sa verse na ito, mga kapatid, ang dami ng gustong humiko sa Panginoon. Amen? Nung nabasa itong verse na ito, ang daming gustong lumapit sa Panginoon. Iniisip nila yung verse na ito. Diba? Na kapag hinihipo nila si Lord, gagaling na sila. Kaso hindi naman pala Diyos yung hinihipo nila. Amen? Diba? Hindi naman pala Diyos yung pinupunasan nila. Amen? Hindi naman pala Diyos yung sinasampalatayaan nila. Kahoy pala. At saka bato. Eh mo ba? Pero akala nila, punasan mo lang ang Diyos. Mahawakan mo lang ang Diyos. Diyos na to. Kapatid, ang Diyos ay nasa langit. Ayan mo ba? Ang Diyos ay nasa langit. Ang Diyos ay nasa langit. Sabi mo nga, ang Diyos ay nasa langit. Ang Diyos ay nasa langit. Wala sa kahit anong bagay sa mundo ito, kundi nasa amin ang Diyos. Ayan mo ba? Sabi nga doon sa kanta, ang Diyos ay nasa iyo, ang Diyos ay nasa akin, ang Diyos ay nasa atin ng lahat. Alam niyo ba yan? Lumang-luma na, no? Talagang lumang tao si Pastor Omar, eh. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay, mga kapatid. Kasi napakaganda ng mga lumang kanta na tunay na dinideclare mo kung ano, sino, at nasaan ang Diyos. Amen? Kasi yung mga bagong kanta ngayon, mga kapatid, nagsusumamo para sa kagalingan, para sa kalakasan, pero nakakalimutan natin isipin na kaya tayo nagpupuri sa Diyos, hindi dahil gusto natin gumaling, hindi dahil gusto natin ng pagpapala, kundi dahil pinupuri natin siya, dahil dapat siyang purihin, dahil siya ay siya nga. Walang ibang dahilan, kapatid, kundi siya nga. Amen? Siya ang lahat ng bagay. Siya. Siya. Wala kang madadahilan sa Diyos. Wala kang masasabi sa Kanya. Ito ang buong katungkulan ng tao sa mundong ito. Matakot ka sa Diyos at sumunod ka sa Kanyang mga Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Sapagkat ang Diyos, mga kapatid, sa buhay natin, kinakailangan natin tumawag sa Kanya. Amen? Lagi ba kayong tumatawag sa Diyos? Amen. Sabi po sa Jeremiah 33 verse 3, tumawag ka sa akin at ako ay sasagot sa iyo. Ako'y sasagot sa iyo. Amen? Kanino ka tatawag? Kay sister? Sister, may sakit ako, patawag. Brother. Amen? Kanino ka tatawag? Sa Diyos. Amen po ba?
ikaw mismo, tatawag ka sa Diyos at sasagutin ka niya at magpapakita siya sa iyo ng mga dakilang bagay ay hindi mo pa nalalaman. Palakpakan natin ang ating Diyos. Mga kapatid, ang tunay na Diyos may pandinig. Amen. Ang tunay na Diyos nakikinig. May mata na nakatingin sa ating lahat. Sabi niya rito, ako'y sasagot. Tumawag ka sa akin. Amen. Pag tinawag mo yung katabi mo, sasagot ba yan? Yes. Kasi bakit? Kasi naririnig ka niya. Mo ba? Ganon din ang Diyos, mga kapatid. Pag tumawag ka sa Kanya, may pandinig siya. Amen? May pandinig siya. Maririnig niya ang daing mo. Maririnig niya ang hinaing mo. Maririnig niya ang panalangin nyo. At merong mata ang Diyos na nakatingin sa ating lahat. Sabi sa Awit, chapter 34, verse 15, ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid at ang kanyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang mga daig. Palakpakan natin ang ating Diyos. Pastor, bakit hindi ako pinakikinggan ni Lord? Pastor, bakit ang tagal na nung hinihiling ko sa Kanya? Hindi niya pa rin ako pinakikinggan, kapatid. Alam niyo si Hope, nagkasakit kahit matuwid. Nakaranas ng parusa, nakaranas ng hirap, kahit matuwid na tao siya. Kapatid, baka kaya hindi ka naririnig ni Lord. Baka naman hindi ka matuwid. Kasi yung ultimo na matuwid na tao, pinaparusahan niya, ikaw pa kaya na hindi matuwid sa harapan niya? Sipin mo maigi, kapatid. Amen? Sipin mo maigi. Ito na yung time na pinakikita sa iyo ni Lord kung ano ang dapat mong gawin. Ito na yung time na pinakikita sa iyo ni Lord. Binibigyan ka niya ng pagkakataon na magpakatuwid ka sa kanyang harapan upang marinig niya at dinggig niya ang mga panalangin mo. Sumigaw tayo ng praise the Lord. Hallelujah! Siya sa mga tao at tanong, sino ang humipo sa ating darupa? Kapatid, sa oras na kapag kang nakalapit sa Diyos, oras na tapat yung pananampalataya mo sa Kanya, gagawin ni Lord ang lahat para sa buto. Kung gagawin mo ang lahat para makalapit sa Kanya. Kaya mo ba? Alam niyo kasi mga kapatid, maging katulad tayo ng babae ito, na lahat ng paraan ginawa niya, makalapit lang siya kay Lord. Bato-bato sa langit ang tamaan, mahal ng Diyos. Amen? Sa buhay kasi natin, mga kapatid, masakit man aminin, pero kahit alam natin yung gusto ni Lord, hindi tayo sumusunod. Kahit alam natin yung kalooban ng Diyos, hindi tayo sumusunod. Kahit alam natin yung tungkulin natin na ibinigay ni Lord, ang sinusunod natin yung sarili natin. Kapatid, hindi sa isang iglap babaguhin ka ng Panginoon. Amen. Pero kung patuloy kang lumalapit at nagsusumikap kang lumapit sa Kanya, magugulat ka na lang. Nasasanay ka na lumapit sa Diyos. At yun ang gusto niya. Amen po ba? Gusto niyo bang lumapit lagi sa Diyos? Kasi pag lagi kang lumalapit sa Diyos, nasasanay ka sa piling ng Diyos. Amen po ba? Wala kang nagiging dahilan kung bakit hindi ka pwedeng lumapit sa Diyos. At wala kang nagiging dahilan para umabsent ka sa gawain ng Diyos. Bakit, kapatid? Kasi malapit na malapit na malapit ka sa Kanya. At ngayon, sa oras na ito, kapatid, dahil alam ni Jesus kung ano ang iniisip mo, kung ano ang nasa puso mo, ayoko na tutunan. Okay? Kung ano ang nasa puso mo, sundin. Amen?
Alam ni Lord kung ano ang nasa puso mo. Kaya sa oras na ito, yung pananampalataya mo, pinagaling ka. Palakpakan natin ang Diyos. Amen po ba? Amen. Yung pananampalataya mo, binago ka ng Diyos. Amen po ba? Amen. Yung pananampalataya mo, itinutuwid ka na ni Lord. Amen po ba? Kasi mga kapatid, kung hindi tayo maniniwala at magtitiwala sa Kanya, lagi tayong mawawala ng pag-asa sa Kanya. Pero lagi mong tatandaan, ang tunay at tapat na pananampalataya, ano ang mangyayari sa iyo. Subalit, sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Magaling ka na. Sabihin mo sa katabi mo, magaling ka na. Sabihin mo sa nasa likuran mo, magaling ka na. Sabihin mo sa nasa harapan mo, magaling ka na. Palakpakan natin ang ating Diyos. Magaling na ako, basta uwi na ako. Sabi ni Jesus Christ, umuwi ka na. Amen. Saan ba ang bahay natin? Hindi ba narito tayo, mga kapatid? Bahay natin, di ba? Ang church natin is tayong lahat na nagsasama-sama. Yun ang ibig sabihin ng church. Umuwi ka na sa bahay mo. Umuwi ka na sa church. Umuwi ka na sa ating lahat. Palakpakan natin ang ating Diyos. Mga kapatid, napakaraming problema sa mundo, no? Amen? Napakaraming nating iniisip. Alam niyo, minsan, iniisip natin, hindi na tayo makaahon, no? Diba? Sa lahat ng bayarin natin, sa lahat ng expenses natin, sa lahat ng utang natin, sa lahat ng bibilihin natin, di ba? Isa, wala ka na nga nabibili, amen? Wala na naiipon, wala na natitira sa'yo. Lahat, gastos na lahat. Yung sahod mo, pambabayad lang din sa inutang mo. Amen? Kapatid, madalas nawawalan tayo ng pag-asa. Amen po ba? Nararamdaman niyo ba yun? Alam niyo po, normal kasi yan eh. Amen? Normal na ginagawa ng isa nagtatrabaho. Diba? Nagtitinda. Diba? Naghahanap buhay. Minsan kahit araw na ng linggo, naghahanap buhay pa rin eh. Amen? Kahit araw na para sa Diyos, hindi mo na pinapansin. Bakit? Kailangan kong kumita ng pera. Kailangan kong mabuhay. Diba? Kasi sabi ni Lord, diba? Yung ikapitong araw, ipagpahinga mo para sa Kanya. Pero ikaw, yung ikapitong araw mo, atin ka ng saglit. Pero, trabaho ulit. Amen? Kasi alam naman ni Lord, Pastor, yun nasa puso. Totoo yan, kapatid. Alam ni Lord kung ano nasa puso natin. Pero alam mo din ba na dapat sumunod ka sa Diyos? Ayan po ba? Yung araw na ito ay para sa Kanya. Yung araw na ito na pinagpapahinga natin, ipahinga mo yung katawan mo. Bakit? Kaya nga binigyan ka ng araw ng pamahinga eh. Kasi isang linggo ka nagtrabaho, kapatid. Isang linggo ka naghanap buhay. Yung katawan mo lasog-lasog na, pagod na pagod na. Pati ba naman araw ng pamahinga? Kukunin mo pa para sa Diyos. Amen? Kung tayong matakot, di ba? Kung tayong mangamba, hindi tayo pagkukulangin yan. Alam niyo kapatid, kapag ganito yung nararamdaman natin, dito nag-uumpisa na lumalayo tayo kay Lord. Dito natin nararamdaman yung paglayo sa Kanya, hindi na tayo nakaka-attend ng church, hindi na tayo nakikinig sa Kanya, natatalo na tayo ng mga pangangailangan natin sa mundo ito. Kasi kahit sa family natin, no, sa mga magulang natin, dito na lang mga kapatid, di ba? Sa bahay na lang, di ba? Amen? Hindi na rin tayo nakikinig. Eh po ba? Kapatid, huwag mong antayin na dahil hindi ka nakikinig, hindi ka sumusunod, tingga rito, asaway ka, matigas yung ulo mo, sarili mo lang ang sinusunod mo, wala kang disiplina, wala kang modo, bastos ka sa magulang mo, bastos ka sa nakakatanda sa'yo, bastos ka sa harapan ng Diyos. Baka matulad ka doon sa mga taong namatay at talulot noong panahon ni Noe.
na walang magliligtas. Kahit Diyos, ayaw silang iligtas. Kasi winawasak ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng oras na ito. Alam niyo kapatid, tingin kayo rito lahat. Sabi ni Lord, basahin natin ha. Ano po? Pinagtatawanan mo ang iyong tatay at di mo sinusunod ang iyong nanay, tutukain ng mga uwak ang mga mata mo at pagpipiestahan ng mga wild na ibon ang bangkay mo. Hinga kayo rito mga bata. Naintindihan niyo ba ito? Pakibasa niyo nga. Sabay-sabay. 1, 2, 3, pa? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Imagine niyo ba yun, kapatid? Pag hindi ka sumusunod sa magulang mo, pagbastos ka sa magulang mo, pagbastos ka sa nakakatanda sa'yo, parurusahan ka ng Diyos. Amen. Kaya mo ba? Tignan mo, ano nangyari sa'yo? Diba? Tignan mo, ano nangyari sa'yo? Di ba pinarusahan ka ng Panginoon? At kapatid, hindi lang ito patungkol sa magulang. Alam niyo, dito ako natutuwa sa church na ito. Dito ako natutuwa sa magkakamag-anak na ito. Alam niyo kung bakit? Kasi sabi ng Panginoon sa 1 Timothy chapter 5 verse 8, ang sino man na hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumalikod na sa pananampalataya at mas masama pa kaysa sa isang sumasampalataya. Past tense na to mga kapatid. Tapos na. Sabihin, kapag ikaw hindi ka kubalinga sa kamag-anak mo, ibig sabihin, tinalikuran mo na yung pananampalataya mo. At mas masahol ka pa sa taong walang sampalataya sa Diyos. Amen? Alam niyo bakit tayo extended family? Alam niyo kung bakit malaki yung pamilya natin? Kasi kailangan natin magtulungan sa isa't isa. At sinasabi ng sulatan ng Diyos, ikaw bilang isang Kristiyano, tulungan mo, kalingain mo yung pamilya mo. Amen. Ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang pamilya ay tinalikuran na ang kanyang pananampalataya. Masakit ba, kapatid? Alam niyo, nasaktan ako ng binasa ko. Napakasakit nito para sa isang mananampalataya. Amen? Kasi bakit? Magkamali ka lang na hindi ka tumulong at hindi mo... Alam niyo, kapatid, hindi lang naman pinansyal ang pagtulong eh. Amen? Ito yung hindi natin maintindihan. Hindi ka kasi tumutulong eh. Hindi ka nagbigay ng pera. Kapatid, hindi lang pera ang tulong. Meron kang salita ng Diyos na magpapalakas sa kamag-anak mo na nalulugmo sa oras ng kabigatan. Amen po ba? Kalingain mo siya, tulungan mo siya, palakasin mo yung loob niya, isama mo siya, bitbitin mo siya rito para mas mapalakas mo siya sa Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos sa Lord. Amen po ba? Sumigat tayo ng praise the Lord. Hallelujah. Sino sa inyo sa susunod na linggo kasama ang kamag-anak niya? Taas ang kamay. Teka lang, Pastor. Teka muna. Wait. Nakausapin ko muna si Mami. Sabi ko muna si Daddy. Ang sabi ko muna yung kuya ko. Sandali lang ha. Kalma lang. Ay tayo kapatid. Kapag doktor ang nagsasabi sa atin, sunod agad tayo. Pero kapag ang Diyos ang nagpapaalala sa atin,
ng dapat natin gawin. Meron tayong 5 daliri at isang kamay. Umaga ng dadagdag. Amen? Putulin kaya ni Lord yung kamay natin. May magagawa pa kaya tayo. Huwag niyong antayin na paluin ka pa ng Diyos. Saktan ka pa ng Diyos sa isang mahirap na pagkakataon para matuto ka. Kapatid, ito na yung oras, ito na yung panahon. Kung hindi siya sumama sa'yo, hindi ka na nagkulang sa Panginoon. At least, niyaya mo siya lumapit sa Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Amen? Alam niyo mga kapatid, at some point ng buhay natin, tingin kayo rito, sa buhay natin, alam natin na nagkasala tayo. Amen? Alam natin na nakasakit tayo. Amen mo ba? Alam natin na guilty tayo na may nagawa tayong mali. Amen mo ba? Sa kamag-anak natin, sa pamilya natin, sa magulang natin. Amen mo ba? Nakapag-isip tayo ng mali sa ibang tao. Amen mo ba? Malinaw yung sinasabi ng banal na kasulatan. Sumunod tayo sa mga magulang natin. Mahalin natin yung kapwa natin. Lalong-lalo na yung mga miyembro ng pamilya natin. Huwag na huwag natin tatalikuran. Huwag na huwag natin papabayaan. Kahit sobrang laki na ng pamilya natin, kahit extended family tayo, magtulungan tayo. Tingnan yun kami, di ba? Tingnan mo tayo. Extended family tayo. Di ba magkakapatid tayo, mga kapatid? Pamilya ba tayo? Amen. Di ba? Pamilya tayong lahat eh. Kaya sa oras na ito, pwede ba tayong tumayo? Mga kapatid, tayo mga kapatid, yakapin natin ang bawat isa. Kamayan natin ang bawat isa. Umikot tayo sa bawat isa. Hagkan natin ang bawat isa. Humingi tayo ng tawad sa bawat isa. Alam natin na nakagawa tayo ng mali sa Kanya, sa isa't isa, mga kapatid. Amen? Diba? Ito na yung oras para mas lalo tayong lumapit sa isa't isa. Ito na yung oras para lapitan natin ang bawat isa, mahalin natin ang bawat isa. Kasi lahat yan, mahal mo at kamag-anak mo, kapamilya mo. Ito na yung oras para humingi ka ng tawad sa kanila. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sige po, umikot tayo, di ba? Napakagaan sa puso natin, napakasaya natin sa oras na ito. Amen? Di ba mga kapatid? Di ba? Ito na yung oras na hagdan natin ang bawat isa. Magmahalan tayo, di ba? Ito na yung oras, mga kapatid, na kung saan ang Diyos pinagpapala na tayo sa bawat isa para sa atin. Amen. Kaya sige, huwag tayong tumigil. Mahalin natin ang bawat isa, mga kapatid. Ikutin natin, lapitan natin, at humingi tayo ng tawad sa kanila sa mga nakagawa natin ng kasalanan. Peace be with you, sabi nga ng Panginoon. Sumain nyo ang kapayapaan sa bawat isa. Eh ba ba? Yan, di ba? Diba? Napakasarap sa piling, no? Amen? Napakasarap ng piling, diba? Yung asawa ko, hindi pa nagsusorry sa akin. Parang ako ata dapat mag-sorry. Diba? Tingin kayo rito, mga kapatid. Sige po. Yan, diba? Lapit kayo rito, mga kapatid. Tingin tayo dito. Tama na iyakan. Yan. Ito talagang pamilya na to, napakadrama nito eh. Tingin kayo rito, mga kapatid. Sabi sa Jeremiah chapter 17, verse 7. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Amen. Ulitin ko po. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay sa Panginoon. Sa oras ng problema, sa oras ng gulo, sa oras ng kagipitan, hindi tayo iiiwan ng Panginoon. Matuto tayong magtiwala sa Kanya, ang buhay natin ay mananatili may pag-asa kung tayo pong lahat ay mananatili
sa Diyos. Amen. Ang tunay ng pananampalataya ay lumalapit kay Kristo at nagtitiwala kahit nabigo na ang lahat ng paraan sa tulong ng tao. Ibig sabihin, kapatid, lahat na ginawa mo, lahat na humingi ka ng tulong, pero tandaan mo, kapatid, ang tunay na pananampalataya, kahit walang nangyari sa panalangin mo, hindi ka umaalis sa Diyos. Amen? Ingay rito. Kilala niyo po ba yung tao na ito? Namumukhaan niyo po ba yan? Siya si Pastor Peter Tanchi ng Christ Commission Fellowship. Alam niyo po, isa siyang kilalang leader pagdating sa Christian community. Si Pastor Peter Tanchi ay founder ng Christ Commission Fellowship. At siya po ay mayroong milyong-milyong miyembro ng samahan nila. Hindi lang sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Alam niyo po, mga kapatid, itong pastor na ito ay mayroong napakalaking testimony na hindi mo aakalaing mararanasan ng isang lingkod ng Diyos. Makinig po kayo. Isang araw, kapatid, mayroong masasamang loob na nanloob sa bahay nila. Habang si Pastor Peter at ang kanyang asawa ay nasa gawain na sa misyon, pumasok yung 10 magnanakaw sa bahay nila. At ang nandoon lang sa bahay nila is yung kanyang mga anak. Meron siyang anak na bata at meron siyang anak na isang dalaga. Nung araw na yon, yung anak niyang dalaga, ine-expect niya na darating yung mga kaibigan niya na mag-overnight sa kanila. Kasi may usapan sila. At nung araw din na yon, alam niya na darating yung tito niya na magdi-deliver ng bigas sa kanila. Kasi, kumbaga, regular na dinideliveran sila ng bigas para supply nila sa bahay. So, rong oras na yon, mga alas 6 ng hapon, alam niya na dumating na yung tito niya kasi maingay na sa baba. Maingay na doon sa bahay nila. Tapos, habang nandun siya sa loob ng kwarto ng mga magulang niya, hindi siya mapakaling. Kasi bakit ganun yung kaluskos ng bahay nila? Parang ang ingay masyado. Yung parang magulo. Kasi yung bahay nila, kahoy yung sahig. Alam niyo naman yung kahoy, di ba mga kapatid? Kasi sila daw, sabi ng anak niya, kinikwento niya, nakapaalang sila sa loob ng bahay. So tahimik pag naglalakad ka. Amen? So alam mo, kaya maingay kasi maingay yung sapatos. At marami yung naglalakad na parang mabilis na nagtatakluhan. So nandun siya sa loob ng kwarto ng mga magulang niya. Alam niya na merong masamang nangyayari. Alam niyo mga kapatid, napaka-blessed sa mga bata ito. Kasi bata pa lang sila, pinapangaralan na sila ni Pastor Peter at ng nanay nila patungkol sa salita ng Diyos. Amen. At bata pa lang sila, alam na nila yung salita ng Diyos. Alam na nila kung sino si Yahweh, alam na nila kung sino ang Diyos, alam na nila yung mga verses sa Bible, meron na sila mga verses sa Bible. Tingin po kayo rito, makinig kayo maigi mga kapatid. At nung oras na yun na pumasok yung magnanakaw, alam ng batang ito na may nangyayari sa ibaba. Kaya nung oras na yun, sumilip siya. Lumabas siya ng pinto. At paglabas niya ng pinto, mayroong isang lalaki na mabilis na papunta na sa kanya. Kaya agad-agad niyang sinarado yung pintuan. Pero dahil luma yung bahay, di ba? Alam niyo naman yung mga lumang bahay, di ba? Pag ginanon mo, hindi ka agad sumasara. Pag sarado niya ng pinto, hindi niya yun malalak. Tumakbo siya sa CR, nilak na yung pinto ng CR. Alam niyo mga kapatid, pinuntahan siya ng lalaki at pinagbantaan siya, buksan mo to. Pero ayaw niyang buksan. Takot na takot siya. Pero nung oras na yun na nasa CR siya, nagdadasal na siya.
Amen. Alam niya, lumalapit na kagad siya kay Lord. Binabanggit niya na kagad yung Psalms, yung awit. Nagpe-pray na siya kay Lord. Pero dahil yung magnanakaw, meron silang susi. Nakakuha sila ng susi ng bahay. Nabuksan yung CR. At binitbit siya. Inalis siya dun sa CR. Tinanong siya ng magnanakaw, nasaan yung mga alahas? Ang negosyo ko kasi, Chinese kasi ito, di ba? Si Pastor Peter. Ang negosyo po kasi nila ay alahas. So, alam ng mga magnanakaw na may alahas sa bahay. Alam niyo po mga kapatid, takot na takot siya no, yung batang ito. At tong oras kasi na yun, maliligo siya. Kasi alam niya, darating yung mga kaibigan niya. Kaya nandun siya sa kwarto ng mga magulang para maligo. Sabi sa kanya ng magnanakaw, ayokong makita mo to. Nung oras na yun, akala niya papatay niyo siya. Kasi may mga dalang baril yung mga magnanakaw. At nakatutok sa kanya yung baril. Pero alam niyo mga kapatid ko ano nangyari. Hindi siya pinatay. Hindi siya pinatay. Ni-rape siya. 15 years old na ba? Walang uwang sa ganong aktibidad. Ni-rape siya ng oras na yun. Siguro, sabi niya, nakatuwalya lang siya eh. Maliligo siya. Pumasok doon sa kanila. May masamang espiritu. Sabi iba ng bata, nung kinikwento niya yun, para silang mga nakadrugs at mga lasing. Siya may alam. Ginagawa lang nila kung ano yung gusto nila. Tinatapon nila yung mga gamit, pinahalubot nila yung iba. Alam niyo mga kapatid, sabi niya habang nire-rape siya, hindi niya napansin, binabanggit niya pala yung awit. Yung awit ni David. Yung salita ng Panginoon. Habang ginagahasa siya, alam niya, naaalala niya na binabanggit niya yung salita ng Diyos. At hindi niya nararamdaman yung ginagawa sa kanya. Hindi pa natapos yung kapatid. Binuhat siya ng magnanakaw at tinilipat siya sa kabilang kwarto. At doon, kasama yung mga ibang magnanakaw, dahil may kumakatok sa labas, at alam na magkakatiwalaan siya, pinagbataan silang papatayin. Kaya ang ginawa niya, lumabas siya. Nakita niya sa sala yung tiyuhin niya at yung mga pinsan niya at asawa ng tiyuhin niya, puro kadapa. Hindi makakilos. Siguro, sumabay sa tiyuhin niya pagpasok yung mga magnanakaw. Kaya nakapasok sa bahay niya. At merong dumaan, diba? Dumating. Kasi nga, ini-expect niya yung mga kaibigan niya. Dahil wala sa bakas ng mukha niya na may nangyayari sa loob. At sinabi ng mga magnanakaw, papasukin ko lang parang mga. Pumasok ng gate yung mga kaibigan niyang dalawang dalaga. Alam niyo mga kapatid, pagpasok sa loob, wala rin sila ng loob. Ginahasa din ang dalawa niya. Pero nakaligtas yung isa. Kasi hindi daw ginahasa yung isa. Kasi meron daw siya o may mention. So yung isang kaibigan niya, paulit-ulit na ginahasa. Guilty siya sa sarili niya kasi hindi niya nabantaan yung mga kaibigan niya. Wala siyang nagawa. Kasi mamamatay yung mga kapatid niya, mamamatay yung ibang nasa loob. At take note kapatid, hindi Pilipino yung mga kaibigan niya. Foreigner yung mga kaibigan niya. Nakasang edad niya. At pagkatapos ng kapatid, hindi pa yung natatapos doon. Inahasa pa siya ng paulit-ulit. Alam niyo kung ilang tao bumahasa sa kanya. 7 lalaki. Sa isang 15 anyos na ba, hinahasa ka ng 7 tao. At merong dumating na isang kapatiran nila, na isang ka-churchmate, para kamustahin sila kasi nga alam na nandoon sila
at may bisita yung mga anak mo na pupunta doon. Alam niya, nagkalakas siya sa loob, sumenyas siya ng may magnanakaw. Kasi pinalabas rin siya para hindi magduda yung tao. Nasabi niya na may magnanakaw sa loob ng bahay. Pagpasok niya, galit na galit yung mga magnanakaw. Akala niya papatay niya siya. Pero hindi siya pinatay. At ginahasa pa kasi. Alam niyo mga kapatid, dumating si Pastor Peter tsaka yung asawa niya. Mga magmi-midnight na. Gabi na. At malayo pa lang, nakita na nila yung bahay nila ng maraming pulis. Sabi ni Pastor Peter, na nagdadrive siya, pinakita na sa kanya ni Lord, expect the worst. Akala niya, wala na yung mga anak niya. Pagdating niya sa bahay, sinalubong sila ng ka-churchmate nila. Sabi sa kanya, "Huwag kang mag-alala. Lahat ng anak mo ay okay. Lahat ng anak mo ay okay. Except kay Joy. She was late." Alam niyo po, bilang isang tatay, siyempre lingkod siya ng Panginoon. Durog na durog siya ng oras na yun. At nung time na yun, nag-uumpisa pa lang yung church nila. 90s yun, kinikwento ni Joy. 90s na nangyari. Wala pang cellphone, walang internet. And then, magreklamo. Ayaw niyang kasuhan yung mga nag-rape sa kanya. Kasi bata pa lang sila, pinakita na sa kanila ng kanilang mga magulang kung ano ang kaharian ng Diyos. Sabi ni Joy, hindi natin sila kilala. Hindi natin alam kung nasaan sila ngayon. Amen. Paano natin sila hahanapin? Pero nagpatawad ako. At pinapatawad ko na sila. Sabi ni Joy, I will let God, sabi niya, ang gumanti. Ang Diyos ang gaganti, hindi tayo. At ganoon din si Pastor Peter. Hindi niya hinayaan na matadid yung galit sa kanya. Bakos, nagpatawad siya noong oras na yun at itinaas niya sa Panginoon. Imagine sa isang normal na tatay, anong gagawin mo? Di ba? Papatayin mo. Babarilin mo, hanapin mo. At nung time na yon, may mga kilala sila sa military. At may nag-offer na sa kanila, madali kong mahahanap yan, makikita natin yan. At itutumba namin yan. Pero hindi nila ginawa. At sabi ni Pastor Peter, alam nila na ginanti na sila ng Diyos. Kasi after a year or two, nabalitaan nila yung grupo na nanloob sa bahay nila, unti-unting napatay. Naggawa ako. Ibig sabihin, ang Diyos ang gumanti para sa kanila. Ang Diyos ang pumatay para sa kanila. Pero ang una nilang ginawa, nagpatawad sila. Alam niyo mga kapatid, kung nasaan na si Joy ngayon, isa na siyang leader ng ministry. Isa na siyang inspirational speaker. At lagi niyang kinikwento yung story niya para ma-inspire ang bawat tao na magpatawad. Kasi hindi ka makakaramdam ng panibagong pag-asa kung hindi ka marunong magpatawad. At sabi ni Pastor Peter Canchi, sabi ni Pastor Peter, hindi ka matututo magpatawad kung hindi mo na-experience na patawarin ka. Sabi niya, I have been forgiven. Pinatawad ako ng Diyos. Kaya, na-experience ko na pinatawad ako ng Diyos. Kaya kinaya ko na magpatawad. Kapatid, ikaw ba sa buhay mo, pag dumating yung pinaka-worst situation sa buhay, katulad nito, kaya mo rin ba magpatawad?
Alam niyo mga kapatid, totoo yun eh. Kasi after nila magpatawad, yung blessing ni Lord bumuhos. From napakaliit lang na isang venue sa Makati, nandun na sila sa Pasig. Meron na silang isang malaking building ng CCM. Amen. At bawat lugar sa bansa, unti-unti, nagkakaroon ng CCM or Christ Commission Fellowship. Dito, meron dito. Meron din doon. Sa Gentry, may nakita ako. Sa Kawit, may nakita ako. Alam niyo mga kapatid, kung tayo po, marunong tayo magpatawad, palalaguin ni Lord yung buhay na. Katulad ng pagpapalago niya sa ministry ginawa ni Pastor Ito. Amen po ba? Huwag tayong mawala ng pag-asa. Amen? Huwag tayong mawala ng pag-asa, mga kapatid. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Ang paglakad po sa pananampalataya ay nangangahulugang magtiwala kay Kristo ng higit kaysa sinasabi ng sitwasyon natin o ng kalagayan natin o ng nakikita natin. Sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay higit sa anumang imposible sitwasyon. Mga kapatid, tandaan natin, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Mayroong Diyos tayo kasama. Tumayo